ang paggawa ng sexy films. Sa ganitong larangan na rin siya nakilala. Dekada 80, I was actually the high-speed actress. Kalakasan ng mga movies nung araw na you see a lot of producers making movies left and right. At dahil puhunan niya ang magandang mukha at fit na katawan, inalagaan daw niya ito at sinigurong hindi ito pupupas. Taong 1990, sa gitna ng kanyang kasikatan, nagdesisyon si Isabel na iwan muna ang showbiz para mag-asawa. Nagkaroon siya ng 2 anak. At sa pagbabalik niya sa showbiz, ang pagiging mommy sa mga mas batang artista na ang role na ginagampanan niya. Pinasok na rin niya ang paggawa ng indie films. Makalipas sa mahigit 2 dekada, hindi pa rin tuluyang kumukupas ang ganda ni Isabel. At syempre, wag mo makakalimutan ang cleavage. Kasi syempre, ayaw natin na pagka nakabikini ka, nakikita yung iyong cleavage na maraming wrinkles, parang racist. Hindi siya flattering. Last but not the least, isi-share ko sa mga babae na when they're older, medyo dumimpis na yung kanilang hair, I put minoxidil in my hair. So ayan, pinakita ko yung minoxidil. This is a 5% minoxidil. Para pag nalagas yung hair mo, tumubo siya agad. Sampulan ko kayo ng laman ng ref. Pagdating naman sa kanyang pagkain, low fat at low rice diet ang kanyang sinusunod. We have turkey bacon, which is 50% less fat. Pag bumibili ako ng giniling na baka, yung hindi yung maputi, kailangan yung dark na mapula. Kasi pag maputi yung giniling nyo, punong-puno ng mga taba yun. At dahil lifestyle na raw may tuturing ang pagiging conscious sa kanyang pagiging fit, kahit nasa labas raw ay organic food ang mas pinipili niyang kainin. Madalas sa mga restaurants na kinakainin natin ngayon, mga fast food, so ang pagkain doon napakamamantika, napakataas ng calories, at saka maraming preservatives. So I make it a point to eat healthy food, yung mga natural, organic. Higit raw na mahal kumpara sa mga pagkain sa fast food at restaurants, pero tiyak naman na healthy ang mga pagkain ganito. Fettuccine Alfredo version nila, gawa ito sa zucchini, sa vegetable, hindi yun talagang pasta. Sarap. Ito naman ang Asian sushi roll. What makes this different is, instead ng rice, ang ginamit dito is singkamas. You could see may singkamas, meron siyang mango, sugar beets, tapos bell pepper. So, nandun pa rin yung elements ng sushi, like toyo, tsaka wasabi, pero this time, wala siyang rice. Napaka-crispy ng vegetables. Sariwa. It doesn't mean na kung lagi ako naka-diet, i-deprive ko yung sarili ko ng dessert. So, syempre, kailangan pa rin natin ng carbs. But, what we have here for dessert is actually oatmeal raisin cookie. Oatmeal kasi is very good. It lowers the cholesterol, and it's also a good source of fiber. Pero itong cookies na to, walang mantika, walang fat, walang butter, but it has like cinnamon, honey, like that, and raisin. Pero ang susi daw sa pananatiling fit ng kanyang katawan ay ang araw-araw na pag-workout niya sa gym. 1 oras na cardiovascular exercise ang simula ng kanyang workout na inaabot ng 1 oras. Pagod man at tagaktak ang pawis, sulit naman daw para kay Isabel dahil tiyak na mababurn ang unwanted fats. Ang laylay na balat sa braso ang pangunahing problem area ng mga kababaihang nagkakaedad. Kaya ito raw ang talagang tinututukan ni Isabel. Okay, this exercise especially for older, matured women. Yung nagsasag na yung mga triceps, mga biceps, so we have to tone it, no? Ang ipapakita ko is how to firm the butt para sexy lagi yung behind natin. So, I'll do 15 reps. Pero ang pinakamahirap daw i-burn ay ang taba sa tiyan. Okay, yung pinakita ko una, those are the crunches para sa upper abs. Yung pangalawa naman, that's the leg raise. Para dun sa mga pusuni ng mga babae, you really need to tone down the muscles. 15 counts bawat exercise routine. At ginagawa ito ni Isabel ng 3 set o 3 ulit bawat exercise. Mas prone sa mga sakit na hypertension at cholesterol buildup ang mga nagkakaedad, kaya nakakabuti ang pag-workout. Ang pag-workout, hindi lang para mapanatiling sexy at fit ang katawan, kundi para maiwasan din ang mga sakit.
ang dieta at workout ni Isabel tama para sa kanya. Kung gusto niyong malaman kung ano ang bagay na fitness regimen para sa inyo, kumonsulta sa ekspertong doktor o fitness trainer. Susunod, special home